Yan ngayon na nakikita natin, nandito yung mga gumagawa ng kabutihan, nandito yung gumagawa ng mga kamalian, kasamaan. So, saan mo gusto ibilang ang sarili mo? Diba? Timbangin mo ang sarili mo, bro. Ang lahat ng anong mga biyaya na mayroon tayo, pwedeng gamitin sa tama, pwedeng gamitin sa mali, pwedeng gamitin sa pagsamba, pwedeng gamitin sa ikamumunghi sa'yo o isang dahilan sa'yo para ang Allah ay magalit sa'yo. Sa biyaya na ibinigay sa'yo, ginamit mo sa maling paraan. So, dapat ang isang Muslim, nakikipaglaban. Nakikipaglaban siya sa lahat ng mga anumang meron siya dito sa mundo na gamitin niya ang lahat sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Buhay mo, oras mo, sarili mo, kayamanan mo, kaalaman mo, katawan mo, biyaya ng anumang ipinagkaloob sa iyo ng ating tagapaglikha, gamitin ito sa ikalulugod ng Allah. Dahil ito, bro, ang dahilan kung bakit ikaw nilikha dito sa mundo. So, ulitin ko, yung sinabi natin, ang tauhid, ito na yung dahilan kung bakit ipinadala ang mga propeta. Ang tauhid, ito na rin ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Ang tauhid, ito na yung pundisyon, tibay ng ating pananampalatayang mga Muslim. Ang tauhid, ito na rin ang sinasabi natin na sistema, panuntunan ng buhay ng isang Muslim. Ang tauhid, panglima, at marami pang iba, pero gusto ko mag-focus dito sa mga sasabihin natin. Ang tauhid, ang siyang tanging tunay na kaligtasan. Ang sinumang mamatay sa oras na ikaw ay nasa tauhid, na paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Ang tauhid ay may tatlong uri. Tatlong uri ng tauhid. At maling sabihin o pananaw o opinyon na paniwalaan na ang tauhid ay kasing tulad na sinasabi nila na ito yung doktrina na katulad ng mga Kristiyano na mayroong doctrine of Trinity. Mayroon daw Diyos Ama, Diyos Anak, at mayroon pang Espiritu. So, ang tauhid, ganun din daw. Astaghfirullah. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nag-iisip niyan? Maling pananaw, hindi tama, at ito ay pagkukunwari, palilinlang, at maling sabihin na ganun yun. Dahil kailanman ang ating pananampalataya, ang mga Muslim, ay hindi kasing tulad ng pananampalataya ng kahit sino man sa hindi Muslim. Pakatandaan mga kapatid, pananampalataya natin, kung bakit tayo naiiba, ay hindi katulad ng mga iba, pananampalataya. Maski meron silang pagkatulad, kunti lamang, pero sa tunay na pundisyon, hindi pwede. At hindi pwede maging magkatulad. So, maling doktrina yun na paniniwala na sabihin natin na kasing tulad. At mayroon pang ibang mga nagsasabi ng mga Muslim na dapat lang, wala na yung sinasabi ninyong tauhid na tatlong klase na yan. Ang rububiyya, uluhiyya, wa asma wa sifat. Anong gusto mong patunayan, bro? Gusto mong patunayan na ikaw, ang pananampalataya mo, yun ang tama at hindi mo pag-aaralan itong sinasabing tauhid ng tatlong klaseng uri? Ha? Bakit? Wala bang mga dalil sa Quran, sa hadith? Itong sinasabi natin na tatlong uri ng klase na dapat itong malaman. At ito yung mga lima na sinabi natin na ito yung kondisyon. Ito yung kaligtasan. Ito yung dahilan kung bakit tayo nilikha. Tauhid, bakit tayo nilikha? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko kailanman nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban sa ako'y kanilang sambahin. Surah Al-Dhariyat 56, verse 56. Anong sinabi ni Ibn Abbas? Anong sinabi dito ng mga pantas? Illa liya'budun, para ako isambahin nila. Ang ibig sabihin nun, illa liwahiduna fil ibada. Maliban na ang paglikha ko sa mga engkanto at mga tao dito sa sanlibutan ay para sambahin ako na mag-isa. Iisa. Yun ang tauhid. Yun ang dalil. Iisahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging rububiyya. Anong pagiging rububiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ang lumikha. Siya ang tagapanustos. Siya ang may tunay na kapangyarihan.
Sino ang may tunay na makapangyarihan dito sa mundo? Sabihin nyo, kahit sinong mga tao ngayon, kahit sinong lugar ngayon, kahit sinong makapangyarihan dito sa mundo na isang bansa, matuturing ninyo. Sabihin nyo Amerika, sasabihin nyo Israel, tingnan nyo ngayon ang mga nangyayari dito, may makapangyarihan na totoo dito sa mundo na siya ang Diyos, na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulla shay, Allahul mudabbir, wa huwa malikud dunya wal akhirah. Siya ang Diyos na makapangyarihan at lumikha sa lahat at may kontrolado ng lahat. Kaya hindi mo pwede sabihin, bro, na may makapangyarihan at may tagapanustos na bukod pa sa Allah. Ang trabaho mo, ang sweldo mo, ang kita mo, oo, nanggagaling sa kumpanya, nanggagaling sa ibang tao, doon pinapadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya niya sa iyo. Dahil siya ang Khaliq. Siya ang lumikha. At subhanallah, gisingin mo ang sarili mo ngayon. Paano mo gigisingin ang sarili mo? Sabihin mo, sino ang dapat sambahin? Allah. Bakit? Dahil siya lumikha. Very good. Siya ang dapat sambahin dahil siya ang lumikha. Allahu khaliqu kulla shay. Siya ang Allah ng lumikha ng lahat. Ngayon, ang lahat ang nakikita mo dito sa mundo na sinasamba ng iba. May mga tao na sinasamba nila, kapwa tao meron. May mga tao sumasamba ng hayop, meron. Punta ka sa India, punta ka dyan sa Nepal, Bangladesh, o mga ibang lugar dyan, sumasamba ng mga baka, unggoy, mga hayop. May tao na sumasamba ng mga anghel, mga ibang propeta o tao, o bituin, araw, buwan, o sinasabing punong kahoy o bato, may mga sinasamba? Meron. Ito mga nabanggit natin, sinasamba ito ng mga ibang mga tao na mga ligaw. Ngayon, kung ikaw ay may sariling tunay na utak na ginagamit mo, yang mga yan na nabanggit natin na sinasamba, na mga imahe, mga ribulto, idagdag natin, imahe, ribulto, ginawa ng mga tao sa sarili kanilang mga kamay, na sinasamba ng ibang mga tao ngayon. Tao ka na nilikha ka, di ba? Kung nilikha ka, yung lahat ng sinasamba, yung lahat na sinasamba nila, yung lahat ng mga nabanggit, nilikha ba yun? Hoy. Hindi. Ha? Ginawa ng mga nilikha. Ibig sabihin, nilikha sila. Nilikha sila ng tao na katulad mo. Ang lahat ng mayong ngayon, katulad ikaw, nilikha ka. So, paano na ikaw na nilikha, sasambahin mo ang katulad ng nilikha? Makatuwiran ba? Katanggap-tanggap ng utak yun, bro. Halimbawa, ako nilikha. Maski gaano kapangyarihan ng isang bagay na ito, maski gaano kapangyarihan itong taong ito, o kahit sino man, nilikha ka din eh. Kasi walang bagay na nandito sa mundo, maliban sa ito'y nilikha ng tunay na nag-iisang tagapaglikha. Na nagpasimula sa lahat dito sa mundo. Ngayon, sasambahin ko yung katulad ko na nilikha. Where did I put my kokote? Where did I put my mind? Why should I worship someone, thing, animals, or anything that was created, or everything that created by Allah subhanahu wa ta'ala, and I do the same, that I worship them? No. It is null and void. It is invalid. It is not acceptable. It is rejected. How do you worship someone who were created by Allah and you are among those who were also created by Allah subhanahu wa ta'ala? Tauhid rububiyah, makapangyarihan, tagapanustos, tagapaglikha. May tunay na kaalaman sa lahat ng mga nangyayari. Ang nangyayari dito sa Saudi Arabia, sa Israel, sa Marawi, sa saan lugar dito sa mundo, alam yan lahat ng Allah sa kasalukuyan na nangyayari ngayon, kahapon, noong bago likhay ng mundo, bago maguno ng mundo, ganun ang kaalaman ng ating tagapaglikha. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Walang ipinagkaloob sa inyo na tunay na kaalaman o ibinigay sa inyo ng kaalaman, maliban sa ito'y napakaliit. Tauhid uluhiyah. Pangalawang uri. Tauhid uluhiyah.
Anong tauhid uluhiyah? Ang kaisahan ng Allah na nag-iisa, namumukod-tangi, na walang dapat sambahin, paglingkuran, maliban sa Kanya. Bakit ka gumagawa ng kabutihan, bro? Dahil pagsamba at para ito sa Allah. Bakit ka nag-hajj, nag-umrah, bakit ka nagbibigay ng zakah? Bakit ka nagpapaterapa o nagdarasal o nagsasambayan? Ito ay mga pagsamba. At yang mga pagsamba na nakikita natin, ang pag-hajj, pag-uumra, pagbibigay ng zakah, pagpapaterapa, pag-aayuno, lahat ng mga gawain na lantara na nakikita at hindi nakikita, na kung bakit ito ginagawa mo ay dahil para sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Dahil katotohanan siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na totoo, na makatotohanan na Diyos na dapat sambahin. Na siya rin ang nagsabi na innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Ako ang Diyos, sabi ng Allah. Innani anallah, ako ang Allah na ibig sabihin ng Allah, al-ma'bud wal-ma'lu, ang pinupuri na patuloy na pinupuri na niluluwalhati, na sinasamba ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ang pinakataas-taasan na pinakasagrado na walang kasintulad sa kahit sino ng kanyang mga nilikha. Walang dapat sambahin maliban sa akin, sabi ng Allah. Walang dapat purihin maliban sa akin. At itaguyod ninyo ang inyong pagpapaterapa bilang pag-aalaala sa akin. Bro, if you think that you are a believer and you are a Muslim and you belong to this faith, worshiping God alone, Almighty, and He is the one who is the right to be worshipped, therefore, you should pray 5 times daily prayers for the sake of Allah. And don't you dare telling me that you are Muslim and you are neglectful and you do not worship Allah. You say, I am a Muslim, but you are not praying 5 times daily prayer. Whereas the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, Al-ahdu baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. The difference between us, we Muslims, and them, the one who consider themselves that they are worshiping other gods beside Allah subhanahu wa ta'ala. The difference between us, believers, and the non-believers is the prayers. If you are a Muslim and you do not pray, you do not perform your daily prayers, 5 times daily prayers, and this is the way why Allah subhanahu wa ta'ala created you in this earth, to worship Him, and one of the forming of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala is to pray regular 5 times daily prayer, so that you can remember Allah subhanahu wa ta'ala, you can have your daily connection to your Lord, and if you are neglectful of this, do not say that you are Muslim. So what they call them? Anong tawag sa kanila? Ha? Disbeliever. Anong tawag sa kanila? Mapait ng kaping barako. Natinimpla nila doon sa bago ako papasok dito, inabol nila kaping barako. Alam mo, masarap ang kaping barako pag ganitong umaga. Anong tawag doon sa mga taong hindi nagpapaterapat, hindi nagdarasal? Hindi mananampalataya, disbeliever, ikaw bro. Hindi naniniwala. Hindi naniniwala. Hindi naniniwala, disbeliever. Ano sabi mo? Hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya. Kana inyong gisulti, tanan na nga sila igagaw. Pare-pare sila na inyong gisulti. Disbeliever, hindi naniniwala, at anong pangatlo? Hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya.
Pinsan-pinsan lang yan, uy. Pare-parehas lang ng ibig sabihin yan. Ang totoo, maski siya ay Muslim na hindi nagdarasal, siya ay kung tawaging Muslim Asi. Muslim pa rin siya kasi naniniwala sa Allah. Ang susi ng pananampalataya sa Islam ay maniwala ka sa kaisa ng Diyos. Ito yung tauhid na pinag-uusapan natin. Maniwala ka sa tauhid rububiyya, tauhidul uluhiyya, pero Muslim siya na tawagin na Muslim Asi. Ano tawag doon? Muslim Asi. Muslim Asi ay Muslim na makasalanan. Yung Muslim na hindi siya nagdarasal. Mas Muslim siya na makasalanan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin kafir, bro. Kasi ang sinasabing kafir, hindi naniniwala sa Allah. Ang sinasabing disbeliever, hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako pa ngayon ang kukuhanan mo ng ballpen, bro. I'm sorry. Ha? Meron kang ballpen? Wala. Wala. Ang isang guro at ang isang estudyante ay walang ballpen. Meron akong ballpen. Swerte mo. Oh, Masya Allah. Korean Family Clinic. Kulay violet pa ito, bro. Masya Allah. Malaking subject natin din. Waalaikumsalam, bro. Kumusta ka? Ano ka? Balik Islam? Balik Islam? Oo, balik Islam. Kasabay ko ito, Ustad, yung kahapon ay yung nakaraan namin. Parehas kami pasok. Parehas kami. Pangalawang ano na namin ngayon. Araw. Ikaw yung dati, last week, nandito, di ba? Oo. Na sinabi kong mag-aral-aral ka at tuloy-tuloy mo lang pag-aaral mo. At pangalan mo si Ibrahim? Ibrahim. Oh, tama, naalala ko pa si Ibrahim. Hindi pa pala ako tumatanda. I can still remember what did I say last week. Ibrahim. At yung pangalan mo nung hindi ka pa Muslim ay si? Si Ruel. 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 Ano nangyari? Anong sinasabi mo? Maasim. Hindi maasim. Muslim Asi. Asi. Bisod. Muslim Asi. Muslim na makasalanan. Okay. Ibrahim, pinag-uusapan namin ang tauhid kasi itong subject matter natin. Pinag-uusapan namin ang tauhid tatlong klase. Unang tauhid ay ang tauhid rububiyya. Ang ibig sabihin ng tauhid rububiyya, siya ang Allah na lumikha, siya ang Allah na tunay na makapangyarihan, siya ang Allah na tunay na tagapanustos, na sandigan ng lahat. Subhanallah. Wala tayong tunay na sandigan maliban sa Allah. Walang sandigan ng mga Muslim maliban sa Allah. Dahil siya ang lumikha na tagapanustos at may kontrolado at may kapangyarihan sa lahat. Wa anna Allah ala kulli shay'in qadir. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ay mayroon siyang may kapangyarihan at kakayahan sa anuman ang naisin niyang gusto na gawin. Ganon din sinasabi natin na tauhidul uluhiyya, kapatid na Ibrahim, ay ang tauhidul uluhiyya ay ang kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos na siya ang dapat sambahin. Na nag-isa. Hindi dalawa, tatlo, isa. Illa liya'budun, dalil natin ay illa liya'budun. At ganun din dalil natin doon sa sinabi natin na ang lahat ng mga propeta ay sila lahat ay ipinadala dito sa mundo dahil para sa tauhid. Anong dalil sa Quran? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah an yuhawwidullah. Katotohanan, meron kami ipinadala ng mga propeta sa lahat ng bawat henerasyon na ang mga propeta nito ang kanilang turo sa kanilang pamayanan ay ang sambahin ng Allah. Ang sabihin sa mga tao na sumamba ng mag-isa, nag-iisang Diyos, ang Allah na hindi nanganak at hindi ipinanganak at walang magulang at walang katulad sa kahit sinuman sa kanyang mga nilikha. Kufuwan ahad. Walang katulad sa kahit sino. Pag sinabi mo ang Diyos may ama, katulad ng tao, iniambing mo. Pag sinabi mo ang Diyos may anak, katulad ng tao na iniambing mo na may anak. La, abadan, mayumpi. Nakuha nyo, bro? Intindihan nyo ba ang ating pinag-uusapan ngayon kung gaano kahalaga itong subject na kinukuha ninyo ngayon, itong tauhid?
Sa lahat ng mga subject, importante. Pero one of the most very important subject matter in Islam is Tawhid. Why? Kasi Ustad, ito yung pundisyon na sinasabi mo. Ito yung pundisyon. Dito nakasalalay ang kaligtasan mo. Ano ibig sabihin ng pundisyon? Ibig sabihin, pag mahina ang pundisyon mo, pag kulang ang pundisyon mo, pag mahina ang pundisyon nyo, madali siyang bumagsak. Kaya ang mga ibang mga Muslim na bumababa na ang kanilang tauhid, bumabagsak na ang kanilang tauhid sa paninindigan dahil kulang sa kaalaman. Kaya mayroon na rin mga ibang mga Muslim na sila ay nagtatambal sa Allah. Ang pinakamalaking kasalanan sa Allah ay ang pagtatambal sa Allah. At kung bakit ikaw ay Kristiyano na punta sa Islam dahil para hindi ka magtambal sa Allah. Anong pagkaparehas mo na isang Muslim sa isang Kristiyano na ang mga Kristiyano ay patuloy na tumatambal sa Allah, tumatambal sa Diyos, na sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Diba? Bro? Kukuti. Galit niya. Alhamdulillah, kapatid na Roel. Ibrahim, nawala ka na sa kadiliman. Nandito ka sa liwanag. Na paniniwala ng lahat ng mga propeta. Paniniwala ng tunay na kaligtasan dito sa sanlibutan. So nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat henerasyon na sambahin ang mga, sabihin sa kanilang mga pamayanan na sambahin ang Allah na nag-iisa. Pangatlong uri ng tauhid. Pangatlong uri ng tauhid ay ang sinasabing tauhid al-asma wa sifat. Al-asma'u wa sifat. Al-asma'u wa sifat. Okay mga kapatid, al-asma wa sifat. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang mga namumukod-tanging katangian. May mga katangian ng Allah. May mga kakayahan ng Allah. May mga gawain kilos ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran na nagtutustos, lumikha. Siya nagbibigay ng pahintulot ng kapangyarihan. At mayroon din siyang mga pangalan na lahat perpekto, lahat ng mga pangalan na pinakamabuti na perpekto na mga katangian na namumukod-tangi lamang sa Kanya, na hindi katulad ng kahit sino man sa Kanya manilikha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Siya ang Allah, ang inyong Panginoon, na mayroon siyang mga pangalan na namumukod-tangi na pinakamabuti, pinakamaganda, pinakaperpekto, at humiling kayo sa Allah sa naaayon sa kanyang mga pangalan. Na ano ang gusto mo? Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang gusto mo, na kung anong pinagdadaanan mo, humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na tawagin ang kanyang mga namumukod-tangi na kanyang mga pangalan. Allahul Qawi, ang Allah ang pinakamalakas, na ikaw ay nangihina ngayon. Nangihina bilang isang Muslim. Tinatapakan ng iyong karapatan. Humiling ka, Ya Qawi, Ya Rabbi, Ya Khaliqi, ikaw ang aking tagapaglikha, ikaw ang aking tagapanustos, ikaw ang pinakamalakas. Ya Allah, ako ngayon ay nangangailangan dahil ako ay tinatapakan ng mga tao, ng mga hindi mananampalataya, na pinapalakas nila ang sarili nila para sa akin, para kunin ang lahat para sa akin. Ya Allah, ikaw makapangyarihan, humihiling ako sa iyo. Ya Alim, ang Allah ang pinakamaalam, bigyan ako ng kaalaman. Allahul Ghani, siya ang pinakamayaman at hindi nangangailangan ng kahit sino. Isa sa mga pangalan ng Allah, Al-Ghani. Al-Ghani, bima'ana la yahtaj. Ang pinakamayaman, ang mayaman hindi nangangailangan. Siya ang Allah na hindi nangangailangan ng pera, hindi nangangailangan ng pagkain, hindi nangangailangan na purihin at luwalhatiin siya. Kung bakit natin pinuluwalhati, sinasamba, dahil ito ay para sa ating sariling kaligtasan. Para sa sarili mong kabutihan, kapatid Ibrahim. Bro,
Nakuha? Sarili mong kaligtasan na ikaw ay sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alhamdulillah alladhi hadana lil Islam. Ang mga pangalan ng Allah, ang lahat ng mga pinaka-perpekto, alimul ghaibi was shahada war rahmanur rahim, ang pinakamaalam sa lahat ng mga nakikita at hindi nakikita, alimul ghaibi was shahada, at siya rin ang magsasaksi sa araw ng paghukom na siya ang may karapatan at may kakayahan sa lahat ng mga nangyayari at ilalantaran niya sa atin ang lahat ng ating mga ginawa dito tayo sa mundo. Ar-Rahmanur Rahim, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. La ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir. Allahu Akbar. Walillahi yaliqu bi jalali bi asma'ihi al-husna. Ang nag-iisa, ang pinaka nasa kanya ang kapayapaan. Ang nagbibigay ng kapayapaan si Allah, ang ating tagapaglikha. Walang kapayapaan sa kahit sino man na hindi bigyan ng Allah ng kapayapaan. Ang Islam ay salam, kapayapaan. Dito mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na katahimikan ng buhay, ang tunay na kasaganaan ng buhay kung isasagawa mo at isasabuhay mo ang Islam. At kung bakit ito nangyayari sa iyo bilang isang Muslim, dahil maaari you need to rectify and ask yourself your faith. How do you worship Allah? Naniniwala ka nga sa Allah, pero nag-aalay ka minsan sa mga ibang nilikha. At pinapaniwalaan minsan ang mga ibang tao na mga gumagawa ng mga kaalamang itim na katulad ng ibang mga kamusliman na tindi lahat na patuloy na gumagawa ng pagtatambal sa Allah dahil pumupunta sila sa mga mangkukulam, pumupunta sila sa mga manghuhula, at pinapaniwalaan nila ang mga ito. Hindi ba yung ikaw ay nagtatambal sa Allah? Ay katotohanan ikaw ay nagtatambal sa Allah. Kasi pinapaniwalaan mo at pinaninindigan mo na ganun alam nila at makapangyarihan sila at walang mangyayari maliban sa kagustuhan nila. Itinambal mo ang iyong tagapaglikha sa mga katulad mong mga nilalang na walang magawa yung mga yan maliban lamang sa kung anong ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Diba bro? Bawal sa Islam ang mangkukulam. Bawal sa Islam ang paniwalaan ng mga manghuhula. Haram. Ang sino mang mamatay na pumunta sa manghuhula at pinaniwalaan nito na matay siya na siya ay kafir. Ngayon, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos sinasabi mo, Muslim ka. La ilaha illallah. Tapos iba ang pinapaniwalaan mo. Iba ang mga inaano mo. Bro, di ba? Ano gagawin, Ustad? Wala, manalig ka sa Allah, magtiwala ka sa Allah. Hindi ka dapat maniwala sa mga yan. Hindi ka dapat humingi ng payo sa kanila. Dahil bro, ang Islam, ito ang reliyon na pagsuko, pagtalima. Yung mga nabanggit natin ng mga uri ng pagsamba, pag-aayong, pag-hajj, pag-uumrah, pagbibigay ng zakat, sadaka, paggawa ng kabutihan, pagpigil ng kasamaan. Lahat ito, pagsamba sa Allah. Mga pagsamba sa Allah rin sa puso na mayroon. Nandyan yung mahabba. Nandyan yung raja. Nandyan yung khawf. Allahu Akbar. Ha? Nandyan yung istighatha. Al-isti'ana. Nandito sa puso ang paniniwala na pagmamahal, na ang pagmamahal na ito ay pagsamba sa Allah. Pag nagmahal ka para sa Allah, pagsamba yun. Minahal mo ang kapwa mo Muslim na hindi mo ka mag-anak, pagsamba yun. Mayroon kang simpatya sa katulad mo Muslim. Ang mayroon kang awa sa kahit sino man, pagsamba yun. Ang puso na natatakot, pagsamba yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan natatakot ang puso? Natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa kanyang mga parusa. Dahil hindi ang pagsamba, mga kapatid, ay may nandoon yung sinasabi mo, pagmamahal lang. Bakit ka nagsasamba bro sa Allah? Kasi mahal ko ang Allah. Okay, correct yan. Idagdag mo, hindi pwede ganyan lang.
idagdag mo na mahal mo ang Allah, kaya nagsasamba ka sa Allah, kaya ginagawa mo mga pag-uutos niya. Pangalawa, dahil inni akhafullah, dahil natatakot din ako sa Allah. Hindi pwede na magmahal ka na walang takot. Dahil pag nagmahal ka na walang takot yun, kulang. Bakit ka natatakot sa Allah? Kasi natatakot ako na pag lumabag ako doon sa mga gusto niya, mayroong kaparusahan sa araw ng pag-upo. Allahu Akbar. Magkasama. Idagdag mo. Kailangan nandyan din yung raja. Ano yung raja? Yung mayroon kang naglalayunin ng Allah ay mapagpatawad. Na mayroon ka ring layunin na ikaw ay papapasukin at tatanggapin ng Allah sa kanyang paraiso dahil sa habag at awan niya sa iyo, dahil sa paggawa mo ng kabutihan. Tignan niyo bro, ang paggawa ng kabutihan at pagsamba sa Allah, kaya nandyan yung mahabba, nandyan yung sinasabing ar-raja, at nandyan yung khawf. Hindi maghiwa-hiwalay yan sa tatlo. Dito sa puso mo, bakit mo sinasamba ang Allah? Dahil mahal mo ang Allah. Bakit mo sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil nagnanais ka, na naglalayunin ka, na gusto mo na ikaw ay tanggapin ng Allah sa kanyang paraiso. Dahil ang gusto natin, paraiso bro. Itong mundo na ito, wala ito. Anong kasiyahan, anong yaman, anong kapangyarihan, anong mayroon ka dito sa mundo, lilisanin ito lahat. Lilisanin mo ito, kapatid. Walang hari na naghari dito sa mundo na nanatili. Lahat ng hari na namatay, mga hari na mga namatay na ilibing sa lupa. Kinakain ng mga uod. Tinatapakan ngayon doon. Walang katulong, walang hari doon na nailibing sa lupa. At nandoon din yung khawf, sinasamba ko ang Allah dahil siya ay natatakot ako sa Kanya, sa Kanyang mga parusa na igagawad sa mga tao na mapanlinlang na sinunod si Satanas at sinunod si sarili. Oo, minsan nasusunod natin sarili natin, pero magbalik loob sa Allah. Dahil ang pinakamahal ng Allah sa atin ay ang Muslim na makasalanan na nagbabalik loob agad sa Allah, nagtatawba agad sa Allah, humihingi ng kapatawaran. Ya Allah, nalinlang ko ang sarili ko, nasunod ko ang sarili ko, nagkamali ako, patawad ya Allah. Mahal yun ng Allah. Dahil sino ba naman ang hindi makasalanan sa atin? Itaas ang kamay sa inyo ang hindi makasalanan. Ha? Walang nagtaas, hindi makasalanan. O kasi lahat, ibig sabihin, hindi tayo magtataas kasi lahat tayo makasalanan. Pero itaas ang kamay sa inyo ang gustong magtauba. Amin ya Allah, saksihan kami ya Allah na kami ay laging nagtatauba sa iyo. Ang tauba, kapatid Ibrahim, ay ang pagbabalik loob sa Allah. Paghingi ng kapatawaran sa Allah. Alam mo, umupo ka lang dyan. Magtauba ka sa Allah. Paano? Sasabihin mo, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, patawad ya Allah. Isipin mo bro, kung ang isang tao, lahat ng naiisip niya ay ginagawa niya. Pwede ba yan? Pwede. Sarili niya. Pwede. Kaya gawin niya. Kung naisip niya. Unawain mo siya, tanong ko Isipin mo ang tao lahat ng iniisip niya. Ang iniisip mo ba alam ng iba? Walang nakakaalam, di ba? Sino nakakaalam? Sarili mo lang. Kung ano ngayon ang nandyan sa utak mo na inisip ko, hindi ko alam, hindi niya alam, walang nakakaalam. Sino nakakaalam? Ikaw at ang tagapaglikha. Isipin mo kung lahat ng iniisip mo ginagawa mo. Ano sabi mo? Pwede. Sandali, sabi niya pwede raw. Pwede, di ba? Oh, pwede. Lahat ng iniisip mo, pwede mong gawin. Sa inyo, hindi. Kasi ang gagawin mo, yung tama na isipin mo, na mabuti. Pero yung masama na iniisip mo, huwag mong gawin. Kasi nakakahiya. Kasi hindi mabuti. Kasi tabu. O pag ginawa mo yun, subhanallah mga kapatid, ito ang isipin nyo rito. How Allah has mercy on us. Tunay na mahabagin at maaway ng Allah. Isipin mo kung lahat ng iniisip ninyo na maski kasalanan na iniisip mo kung ito'y lantaran na nakikita ng tao. Halimbawa,
Nakaupo ka dyan ngayon, bro. Ang pangalan mo? Algie. Si Algie nakaupo ngayon. Nag-iisip, hindi natin alam. Tama? Ang iniisip ni Algie ay may naisip siyang babae. Na ang babaeng ito ay gusto niya, na type niya, na sexy, na napakaganda. At iniisip niya sa isang kwarto sa silid, kwarto kami lang dalawa. Iisipin niya anong gusto niya. Isipin mo yun, bro. Kung nakikita natin yun, yung iniisip niya. Nakakahiya, bro. Nandito ka pala para makinig, pero iba palang iniisip mo, ang utak mo pumupunta dun sa babae na yun. O di kaya ang iniisip mo ay papatay ka mamaya sa tao, susuntikon mo yung kalaban mo, o magnanakaw ka, o isipin mo. Minsan may naisip tayo masama, bro. Marami, karamihan. Minsan sabi mo, astaghfirullah, bakit ko naisip yun? Hindi bagay yun, hindi dapat yun. Pero bakit mo naisip? Yun si Satanas, nagbubulong sa'yo. Kaya ang isang Muslim lagi magtawba sa Allah. Wallahi, napakaganda ng Islam. Gumawa ka ng kasalanan, ang tanging nakakaalam ang Allah at ikaw. Kaya wag mo ikalat ang kasalanan mo. Binabalaan ko ang lahat ng mga Muslim na anumang kasalanan na ipinapakita nila na lantaran, ito ay isa sa pinakamalaking kasalanan na ginagawa ng isang Muslim. Ang kasalanan na ipinapakita na lantaran sa kahit sino. Ngayon, nakuha natin tauhid uluhiyah, rububiyah, wala asma o sifat, at kung bakit ito napakahalaga, ito ang kaligtasan natin. Bakit? Ang sinumang mamatay na siya ay naniniwala sa tauhid na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, namatay siya na may ililigtas, na tatanggapin sa paraiso. Allahumma amin. Tanggapin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso na ito ang tunay na ating kaligtasan at ito ang ating inaas.